Ako, sinabi nga ni Sir Rich, no? Sabi nga nila, kapag hindi ka ma-rich, hindi ka yayaman. Pero Sir Rich, ito na yan eh. Ang natugatog na eh. Pag-usapan natin yung circular economy. Okay? Next slide. Ikot mo lang na gano'n. Pinipinot na ba? Yan. Katulad yung pinakita ng video sa ako. Ang linear economy, mga kapatid, very simple lang. Kukuha tayo ng produkto, kukuha tayo ng raw materials sa labas, sa nature, tapos gagawa tayo ng product, tapos gagamitin natin ito, pagkatapos itatapon natin. Di ba ganon? Nagkapit na, tapos tapon mo. Di ba? Kasi, unless kainin mo yung plastic. Yung balat. So, ganun lang ang buhay natin. Kasi negosyo yan. Ang gusto pa nga nila, hindi ka yung TV mo, masira ka agad o yung cellphone mo para itatapon mo, bili ka ulit. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Yung recycling economy, maganda yun. Kasi, pagkatapos mong gamitin, i-recycle mo. Pero pag sawa ka na, itatapon mo rin. Uy, ganda ng TV ng kapitbahay. Pili ulit ako. Tatapon ka pa din. Pero yung circular economy, mga kapatid, pag gusto natin maging carbon neutral at gusto natin ng net zero emissions by 2050, ito yung gagamitin natin. Bawal magtapon. Bakit? Lahat yan may carbon footprint. Di ba? Yung coffee ko, mga kapatid, galing Indonesia. Barko-barko yan. Di ba? Every month, barko-barko yan. Imagine mo, pinapayaman natin yung mga kamag-anak ni Muhammad. Dapat sila atlet ang nakikita. Okay? Hindi, totoo yan. Sikat na sikat sila. Every Filipino. Millions of Filipinos are buying coffee ko. Pero that's in Indonesia. Okay? That's made in Indonesia, hindi yan mga Pilipino. So sila yung lumalaso sa akin. Pumapayag tayo. So, sa circular economy, gano'n din, kumuha ka ng raw materials sa mundo, okay, sa nature, sa dagat, whatever, gagawa ka ng produkto, i-recycle mo, pasok ka sa recycling economy, pero, pwede mo namang ibalik sa factory. Okay? Pwede mo rin ibalik sa warehouse. Maraming pwedeng ibalik. Maraming ginagawa ng araw na ibalik. Pag-iisipan lang paano ibalik. Repair. Pwede mo ipagawa. Pero, buti na lang may batas sa ibang bansa na yung mga cellphone na ayaw ng iPhone na i-repair, pinagbawal na yun. Pero dapat lahat gano'n. Bakit? Hindi mo pwedeng buksan. Bawal yun. Niloloko ka niya, bibili ka ng baterya sa kanya, yung baterya niya mahina. Tapos, ito bigyan ko kayo example, naka-ultra ako. Mataas ang baterya nito, 2 days. 2 days. Napakamahal ito, $1,200. Okay? Kaya lang tutuwa ako. Bumili ako. Bakit? Kasi nalalaman dito kung nagtitipok ng puso, pogi ako, sabi niya. Pero hindi ito, sabi niya, pogi ako today, it's not true. Sino nga nito? Pero, alam mo ba yung Android, isang linggo yung battery niya? Just imagine, tapos mas malaking baterya nito. So, niloloko tayo nito. But, ang ganda kasi ng program. Maganda yung, tsaka pasok na pasok doon sa iPhone ko rin na nauto rin ako, kasi yung Apple ko. So, kasi may mga tao gano'n, ayaw ko kasi ng virus. Wala akong problema sa virus ever since. Kaya naka-Apple ako. Tsaka gusto ko kasi yung mga taga-Apple. Okay, so reuse, pwede natin gamitin. Halimbawa, katulad ito ay wheat galing sa wheat straw. Minsan, gumagamit tayo ng pang-ahit na shade. Yung shade na electric sa bahay. Pero minsan, lalabas ka, hindi ka pwede magdala nun. Di ba? Baka makuryente ka. Pwede kang gumamit ito. Pag bumili ka ng tatapon mo kagad, ito pwede mo i-reuse kasi maganda. Ba't mo itatapon? Kasi magagamit mo pa. Okay? This is environment friendly. So, kapag friendly kayo, baka mamaya, baka naman, kasi meron tayo dyan dalawa. Tapos ito, simple lang, toothbrush, ba? Maganda ito pagkakagawa. So, I'm always on the lookout sa mga ganito. Katulad ko, itong toothbrush ko, tumatagal talaga. Reuse, ako na reuse. Bakit? Hindi ako bihira akong toothbrush. Huwag mo ako pagkakagawa. Baka masasamain ka. Bawal lang tirahan dito. Iba yung dating mo, iba yung natutuwa sa pinagtatawanan mo ako. Ito, napakagaan. Aircraft grade. This is titanium. Okay, nabili ko hindi sa palete, syempre. Titanium to, napakagaan. Kasi pag gumamit ka ng mga plastic, tsaka yung mga napuputol pag nagano ka ng chigil ko, di ba? Ito hindi. Pag nabali mo to, sobra. Bungi ka na rin. So, magaan siya, tapos aircraft grade. So, ibig sabihin pwede sa aeroplano. Kaya lang, pag nakita nilang titanium, bawal daw. Ba't na rin yung may airport, no? Minsan pwede, minsan hindi. So, ang point dito, napakaga, wala ka ng dahilan, di ba? Tapos, ang problema ko lang, lagi kong iiwan.
Kaya lagi ko nang pinapantayan. Hindi ko alam kung may tumutugas ha. Pero lagi ko sabi, pagbalik ko tawa na yung kutsara mo. Diba? Buti na lang. Okay, hindi ganun yun. Kasi minsan meron akong aluminum, yung stainless, mabigat, tapos lagi ko titanium, tapos magandang klase. Okay ba? So ganun lang ang technique. Next. So nakuha nyo na, di ba? Simple na circular economy, di ba? So, ngayon, pag tumingikot, walang problem. Pagtapon, puro tayo basura. Simple as that. Next. Huwag natin ubusin ang oras sa atin. Okay, tingnan nyo ha. Pag nakita nyo yung ganitong logo, parang baliktad na ahas o letters. Circular economy yan. Okay? Familiar ba tayo sa Sustainable Development Goals 2015 to 2030? Diba? O 2025? 2025. 2030 o 2025 natin. Labing ito yan, pumasok yan isang dosena pagdating sa circular economy. Hindi natin isa-isa, most likely, alam nyo na yan. Kung hindi nyo alam yan, ba't di nyo alam? Next. Ganun lang, maubos na oras natin. Maraming definition sa circular economy, mga kapatid. Nag-aawa yan, pwede kang mag-aral sa school ng 2 years, pwede kang mag-PhD degree holder, pwede kang mag-masters, pwede kang maging masters na chess or whatever. Pero, in a nutshell, ang circular economy, mga kapatid, lahat ng bagay naka-design para wala ka nang itatapon, gamit ka ng gamit, kailangan mag-close ng loop. Pinag-iisipan. Okay? Pinag-iisipan yan para wala na tayong masyadong kukunin. Kung ginamit mo yung pulo, ginawa mo yung chopsticks, isipin mo paano mo ibabalik ulit, magagamit yung para hindi ka napuputol ng pulo. Ganun lang kasimple. Kapag ka kinoplicate mo, doon papasok yung mga napakamahal na konsultan at napakamahal na project. Kasi, nag-aaral ako sa abroad, dito ako, yung mga kasama kong mga konsultan, $12,000 na sweldo. Diba? Lumalaki sila sa pera. Ang hawak nilang project 4. Just imagine. Diba? Aha. Tapos ako naka-Jollibee. Siyempre, Pilipino. Hanggang $1,000 lang ako. Next. Sa totoo lang, sa nature, walang tapon. Tama? Oo. Tapos pumasok yung tao. Tapos naging presidente si Roy Cabognero. Joke ko yung mga tao. Next. Okay. Ito 2.7 million. Nabulo na lang si Roy. Nag-text nga sa akin si Roy, hindi sumasagot sa akin. Si Chot, hindi makano. Kasi walang hiya kasi, tingiram yun. Oo, pag-usapan natin mamaya. Okay, joke lang ha. Magkakaibigan pa rin. Hindi tatakbo to. Hindi mo nanalo to eh. 2.7 mga kapatid, 2.7 million tons. 2.7 million tons. Alam niyo ba kung kaya karami? 2.7 million tons. Nyeta, napakarami yan. Napakarami yan. Tapos, ito yung sinasabi nila, 9% lang ang nare-recycle. 9%. Sino nare-recycle? Marikina, Quezon City. Marikina. Ano pa? Quezon City. Marikina. Quezon City. Okay, good. Galing lang ano natin. Mga kapatid, yung pinag-uusapan natin, yung iba napupunta sa Manila Bay. Diba? Ganun kasimple. We have to understand na ito ay 2.7 million, ito yung problem natin, ito yung isosolve natin. Pag hindi natin sinolve yun, niloloko natin sarili natin. Huwag kang tatakbo. Ha? Nandito ka na, absolute market ka na. Huwag mong pauwiin to. Alam naman natin ito, di ba? Nagkapi kayo, yun. Single use, di ba? Kapag hinugasan nyo yun, at yun ay malinis, yun ang sinasabi ng Marikina kahapon. Hindi yun magiging residual. Bakit? Kasi hindi yung babaho. Eh, sino ba naman ang nagkakas sa kape? Tinanghalo, hinugasan niya. Wala, tinapon niya lang, di ba? Hindi na yung magagamit kasi may amoy. Kaya lang, walang gumagawa. Pero hindi natin pwede pilitin ng tao, pati sarili natin. Ang importante, alam natin na may 2.7 million. Okay, next. Ngayon, galing ako Mount Pulag, sa Kabayan lang, kasi hindi ako makakaya. Medyo mahina natin. Ito, pwede pa ito. Yung pa pwede ito. Mga bata, makakabang po. Ito si architect, makakabang pulag pa ito. Pero doon lang ako sa baba, hindi ako na yung clouds. Nag-clean up sila. Katulad sa Sagada. Nagkukolekta sila 150, dito yata 50 pesos per head. Hindi ko maalala kung ano yun. Kasi minsan nagbabayad kami sa group, no? For environmental fees. Tapos milyon-milyon, nag-aaway sila sa milyon-milyon. Tapos ang basura nila, sinusunog nila. Sinusunog nila.
Kasi wala silang programa. Diba? Sa nila natin, ilulubog nila sa lupa yung plastic, hindi nila alam 100 years bago mabulok yun. Kung mabubulok, diba? Oo. Sana yung mga politician, gano'n din, 100 years. Parang yung dynasty nila, wala ng putol. Diba? Okay, tapos, clean up. Palagi tayo nag-clean up. Diba? Noong unang-una, naging scuba diver ako 1993. Tapos, naging underwater videographer ako noong 1994. Kami nag-scuba surero. Ano pa ako nun? Wala pa akong salawal, scuba diver na ako. Right? Pero may nagkakalikulit. Diba? May nagkakalikulit. So, naglilinis kami, pero tinatapon din namin. Kasi walang solusyon. Diba? So, ganun din ngayon. Ganun din. Randy Boy, ano yung experience mo doon sa cleanup na latest? Kasi ever since nagkaroon ng international cleanup, simula noong 1990s hanggang ngayon. Every year yan. Ano nangyari sa mga kinolekta nyo? Yung mga gawa ng Panginoon, Yes. Pulot siya rin, pinapakon sa lupa. Plastic. Yung gawa ng tao, mayroong recycle, mayroong binibenta ng junk shop. Ang problema, itong single-use plastic, Sa shades. Yung kanina picture. ako na tutuloy. Okay. Mamaya. Okay. Sige. Kwento niya yan. Okay? Basta ganun yun. Sinusunog nila. Okay? Yung sa mga kulang at sigurado ako sa gana. Okay? Tapos, yung sa mga closet cleanup, magle-lecture sa mamaya. Okay? Next. Ngayon, palagi na tayo nagkakaroon ng cleanup. Ang problema is, ano yung ginagawa pagkatapos? Next. Ito ngayon yung project namin. Ito yung project namin. Gumagawa kami ng silya. Mamaya, tutuloy ni Randy yan. Yun yung silya. Okay? Very simple na silya to. Very simple. This is lumber. Yung JPC gumagawa ng dingdong, happy, ay meron ko sa kotse. Mamaya, magbigay tayo ng tinitig-isang supot para matikman nyo. Kasi maraming reject ng isang dingdong. May ko balutin mo yung mga plastic. Papakain natin siya. Darating yung presidente ng bayan. Hindi, goods naman yun, goods. Pumasok sa quality control. Sir, nahulog. Wala pang 5 minutes. Ulit. Gano'n, di ba? May gano'ng principle mga bata. Pwede pa yan. Nahulog, di ba? Okay, so, ginagawa namin share. Okay? Bakit? Maraming basura doon sa kumpanya na kapag nagkaroon ng error, malalaglag, puro plastic, itatapon yun. Ang ginagawa namin, hihiwala yun. Walang dumi yun. Kapag bad order yun, may mga dumi, hihiwala yun. Tapos, hindi tatapon sa likod. Kung ilalagay mo doon, si-shred namin. Ngayon, walang amo yun, magagawa ngayon namin produkto. Pero pag yan ay pinagsama-sama ko na sa truck, dinala na sa City Hall o kaya sa MRF, may pansit na yan, may spaghetti, yari na. So, on-site, di ba? So, siyempre, ang natitipid ng kumpanya, yung paghakot ng basura. Nung kinumpit namin yung mga truck, malaking truck, maliit na truck, tapos lumalabas dito, yung maliit na truck ni Kapitan, tsaka malaking truck na City Hall, parehong bayad. Tapos Kapitan, yung truck nila, ito magkakagulo, nagagalit si Kapitan, ba't daw wala ang hakot? Yung truck nila, maliit na, may laman pa, tapos sumisingil per trip. And then last year, bumasos kami 10 milyon sa basura. At lumalabas, 50% ay galing doon sa product, sa factory. So, ibig sabihin, may milyones kaming tinatapon para lang magkaroon ng hakot. Pwede namin gawin siya. Ako no? Pwede namin gawin siya. Bakit namin tinatapon? Kaya lang, may dagdag na labor, may segregation, may kuryente, ihamak na may kuryente, at sino tratado bibili ng silya kasi mahal na yung silya. Kaya, yung program namin is, kung hindi ka magtatapon, may tipid na carbon footprint, may tipid sa labor at saka sa pagtapon. Diba? Okay, so, gano'n ka simple. Ganda, diba? Next. Yan. Okay. Gumagawa rin kami ng basura ko, tropilo mo, basura ko. Yung version 2 na kami ngayon, version 3, mamayang gabi, pag dumating yung taga-JDC, Union. Yung Union yung kausap namin na hindi yung kumpanya. Kasi yung kumpanya, pera-pera yan. Pero nung nakita nila makakatipid sa tumutulong. Okay? Kasi sa susunod, pag nalaman nilang mayroong negosyo yan, baka singilin pa kami sa basura nila. Ganun ang takang tao eh. Diba? May problema ka, sinol ko, tapos singilin mo pa ako dahil siyempre may pera ka na dyan.
Eh ngayon, walang pera yan. Di walang aaway yan, walang away. Gumagawa kami ng tropilo, year 2000 pa, early 2000. So, yung pagpasok ng solid waste, gumagawa na kami yan. Naka 10,000 kaming tropilo nung araw. Natigil lang yan kasi inakusahan ng pagnanakaw yung sekretarya ko kasi natanggal yung aking green team. Ganun ang buhay mga kapatid. Pag nandun kayo sa field at meron kayong ginagawang maganda, meron lang maggawa ng fake news, your honor, kasi ngayon naglalaban sila sa labor. Hanggang ngayon nagkakasuhan sila. Ngayon yung union, instead na mag-away sila, mag-rally sila and everything, pinaggagawa ko na lang ng mga recycled products. Diba? 1 million yan, kasama ang Kaunti Urban Farmers sa Ecobricks, yung Tropilo, 1 million, tsaka Silya. And ngayon, meron kaming 1 million batuta. This batuta is made from single-use plastic. Kung malinis ang pinagkapihan nyo, pwede natin gawin. Ang tanong dito, paano natin isi-shred, paano natin i-agglomerate, paano natin gagawin? Yun ang challenge. Pero pwede. Kung lahat ng tanos, lahat ng tao may kotse, lahat ng may bahay, meron ganito, sipasa natin, itong batuta na to, this will make a statement. Because this will last 100 years. Diba? Pero mga kapatid, huwag kayo malito, hindi po ito pwedeng gawin toothbrush. Okay? Batuta po. Ipasa natin. Okay, so, sa tanod. Ha? Sa tanod. Sa tanod, yung mga guardian ng KBC, binigyan namin yung mga sasapasan pamalo sa mga next. So ito yung project, yung Ecobricks, mga tutuloy niya. Next. Batuta pala to. Yan. So, mahirap ang multi-layer plastic. Maganda ginagawa ng Lahat ng tanod dyan. kasi meron silang styrofoam and everything, meron silang equipment. Ang point dito, Mas maliit na. lahat merong ginagawa. Yung bang Marikina, kaya niyong maggawa ng 2.7 million tons ang Pilipinas every year? Recycle to. Hindi sila lang na hihilo na, diba? So yun, kailangan lahat tayo. Kaya tayo may 1 million, may 1 million chairs, 1 million recycled, 1 million batuta. That is a statement. Of course, hindi tayo makakaisa sa milyon. Kumita ka ng tig-piso, milyonary tayo. Maraming mag-iisip na gano'n. Uy, pag may funding yan, dapat kasali tayo dyan. Diba? Statement yan. Bakit? Mga kapatid, kung 2.7 million tons, i-multiply mo sa 1,000, ang dami nun na kilograms. So, hindi doon sa green convergence, mga kapatid, meron mga nag-present sa abroad at napondohan, sila ay nagdala doon ng mga hikaw at saka mga kwintas na recycled plastic. Very good, maganda yung mga project nila. Sulit tayo doon. Okay, okay yun. Ang tanong dito, sa tagal na lang gumagawa ng hikaw at saka kwintas, ilang basura na, ilang toneladang basura na iwan nila na recycle? Yun ang kailangan natin pag-usapan. Ilan? Tayo 1 milyon. Sa isang silya, 6 kilograms, 6 million kilograms. Batuta, kalahating kilo. So sa 1 milyong batuta, kalahating milyong tons, kilograms. Ganun na dapat ang dating. Diba? Ngayon, hindi ko kaya gawin yun. Hindi niya kaya gawin yun. Pero kung lahat tayo, tigpa 100,000, 2.7 million tons. Ang point dito, hindi natin kailangan tapon. Bakit? I-convert natin. Ngayon, pag sinabi nilang hindi pwede, mahirap. Mahirap lang yan pag madumi may kasamang spaghetti. Kasi pinapakita natin, meron pwede. Nakita niyo yung batuta, di ba? So ngayon, meron akong kausap, sinabi sa akin, nakalimutan ko si Tagadina. Loko-loko ka ba? Ay ko, sir, paano ako naging-loko-loko? Eh, panahon pa ni Marcos, hindi yung anak ha, yung tatay, gumagawa na kami ng lamesa. Maraming project na recycling, tama? Ang tanong dito, ilang tonelada ang napili nila paggawa ng lamesa? Gumawa sila ng 3-4 na lamesa, tapos lahat sila nasa Manila Hotel, lahat sila nagaling abroad, may international, hindi sila nagtatagalog, sobrang galing nila. Tapos gumawa sila 4 na lamesa. Hanggang ngayon, patay na yung tatay ni Marcos. Ako nyo? Hindi 2.7 million yung kanilang target. Ang target lang nila, gumawa ng konti, tapos sabihin nila, gago ka, mag-recycle kasi ginawa na namin yan noong araw. This is not a competition. Diba? Ako nyo? So, this is something handy, diba? Okay, next. Okay. Ito. Ang nangyayari dito, yung gumagawa ng project ng gobyerno o ng ibang NGO, okay? Yung sinasabi doon na 3,500 na kinikita ng kanilang mga basurero, ilang basurero yun? Ang sinasabi natin dito, green jobs. 2016 may green jobs tayo. Pag nag-create tayo ng green opportunity sa batuta lang at programa, lahat tayo magkakaroon ng opportunity sa environment kahit walang boto. Bakit?
Yung mga private companies, imbis na magbigay ng pondo sa tree planting, mga corporate social responsibility, pagka ikaw ay international, may CSR ka. Pero kakaunti yan. That is only about, wala pang 5%. Lumalabas ka. Ang daming small and medium enterprise. But, kung meron silang environmental compliance certificate, meron silang tinatawag na social development program, yun pwede natin gamitin. Kung wala naman silang ECC, syempre, yun niya, kung wala kayong compliance sa gobyerno, hindi kayo dapat nagsasalita ng environment. Kasi, on the first place, hindi kayo compliant. Wala kayong papel, wala kayong discharge permit, wala. Polluter kayo. Kasi hindi kayo compliant. Dapat, sa ibang bansa, pag nag-pollute ka, you go to jail. Sa Pilipinas, pag nag-pollute ka, you go to other countries. Walang pumupunta sa jail. We should stop that. Di ba? Ganun kasimple yun. Ganun kasimple yun. Ngayon, magkakaroon ng opportunity yung mga tao. Ito, pinapakita ko, union. Bakit ka mag-rally at maawain yung management? Yung management gumagastos ng bilyon sa basura. Pagtapon. Gagamitin natin sa tao. Kaya lang magagamot ang bawat isa. So kapag ka nag-promote ka ng circular economy, ipo-promote mo rin hand in hand ang tinatawag nating sharing economy. Kasi pag hindi ka nag-share at magdamot ka, hindi ka nagturo sa kapwa mo, maleleche tayong lahat. Kasi 2.7 million tons ang basura natin per year. Ganon kalaki. So kahit 100 million na batuta, okay pa rin. Ilan tao sa Pilipinas? 110? 150, 115 billion. 100 billion na lang magbatuta. Wala na tayong basura, di ba? Sabi yung kape mo, tatapon mo ba yan? Yung shampoo mo, tatapon mo ba yan? Bakit ito? Diba? Yan ang dapat na kultura. Hindi yung, may project kami, gumawa kami ng ganito, gumawa kami ng 74 na sila, okay na kami. Yung lamesa namin nung araw, panahon ni Marcos, ng senior, okay na kami. Hindi tayo okay. Niloloko natin sarili natin. At nabigyo tayo, kung niloloko natin sarili natin, tigil natin lahat ito. Bakit? Mayroong solusyon. Okay? Next. Ngayon, green jobs. Ang dami sinasabi ng green jobs. Parang yung Pilipinas. Nag-represent ako ng Philippines sa Japan. 2022 hanggang last year. Pero ako ngayon, dire-diretso. Tawag dito, ang Pilipinas, ang target natin ay low carbon economy 2030. Okay? Makakain mo ba yung low carbon economy 2030? Walang programa. Ganon kagaling ang mga Pilipino. Sobrang galing natin, hindi natin naiintindihan kung ano yung pinagsasabi ng mga kasama natin. Pero yung net zero emissions 2050, wala kang emission, wala kang basura, gaganda ang ating environment. Diba? Ganon kasimple. Ngayon, anong nakita natin sa mga opportunity na sinasabi? Marami yan, kaya lang wala tayong time. Kung gusto nyo, pag-usapan natin. Next. Ito pinakamaganda. Hoy, bakit ka wala? Bakit ka wala? Sige. Taas. Naku. Ito. Nag-audit ako. Okay. Nagtuturo kasi ako sa Development Academy of the Philippines. Okay. Tapos, yung mga students namin, scholars yun ni Senator Legarda. Maganda yun, maganda. Kaya na very expensive. Pero maganda sila magbayad. Siyempre, may pondo eh. Pinuntahan ko, kalimitan niya, hindi ko lang alam kung kasama yung Marikina. Pero hindi ako kilala ni Raymond eh. Kasi kung kasali sila doon, scholar sila. Aling na ba nun? Graduate school yun para sa mga environmental management officers ng city, municipality, and para kay DNR rin yan. Parang wala ko nakita DNR. Kasi DNR magagaling niya. Okay. Sa Mountain Province, pinuntahan ko yung environmental officer doon, nakita namin na meron silang recycling plant. 4.5 million. Kausap namin yung Ormoc, ang kausap nila 5 million pesos na treatment na recycling system. Ang silya nila ay ito. Isa yung kanilang product, bubulok-bulok na, supposed to be 100 years na. Kasi ang hinahabol nilang molde, yung may armchair. Kung may armchair ka, bubuin mo yan, komplikado yung recycling system at saka yung molde mo. This is milyones agad. Pero kung gumawa ka ng lumber na 1 meter na pinuputol mo at ini-screw mo, hindi ka magagastos ng ganito. Kaya lang ganun tayo. At alam nyo ba,
na 1 billion pala to. 1 billion na pinamigay. At pag umuwi kayo, magtanong kayo sa probinsya nyo kung meron kayo recycling ng plastic, kung meron kayong shredder. Lahat halos ng shredder to nakatambak lang. Yung iba hindi nila alam kung parang tumatakbo. Kasi yung sinilip ko, hindi pa nila tinatanggal yung tag, hindi pa nagagamit. Okay? Hindi nila pwede pamigay, hindi nila pwede repair kasi bawal sa procurement law. Ganun tayo imposible. Ganun. Wala tayong common sense. Nakatambak. Diba? Tapos yung mga projects namin, mga kasama nagugupit, kinakalo, nagugupit, may shredder sila. Diba? Hindi pera problema natin, mindset. Diba? Pero pag dinala ko yun dito, huhulihin yung environmental officer doon. Kasi pag nanakaw yun ang government property. So, ano nangyari dito? Yung warehouse, wala naman. Diba? Meron pa sa wastewater recycling. Pero wala sila na-produce. This is 4.5 billion. At ang balita ko, lahat halos ng probinsya may ganito. Secret. Okay? Pag dumating ang panahon, sinabi nila, bawal yan. Bawal mag-expose ng ganyan. O, di pa kulong niyo ako. This is true. Galing ako doon eh. Pero hindi deny nila yan. Nakita, ang dami yan. Yan ang problema natin. Alam niyo ba yung equipment namin? Yung sa Netherlands, grupo namin noong 2010, okay, 2015, nakabuo na dito, umabot lang ng 10,000 US. 10,000 US, nakakuha na kami lumber. Actually, si Marikina namin ginagawa. Mura lang, pero funding, hindi natin alam, baka mamaya milyones din yun. Pero, yung ginawa namin is 10,000 US. Malayong-malayo sa 4.5 million. So, hindi pera problema natin. Ang tanong lang dito, sino yung magtatanong, sino yung maghahanap? Sino yung mag-e-expose? Kasi lumalabas dito, kahit yung mga nag-e-expose, tumakahimik, sino sabi niya, yung si Tulfo, nung may inaayos siya sa problem nila sa Bataan, hindi na ayos yung problema, si Tulfo, in-expose niya kasi nagkabahay. Nagkabahay si Tulfo, kasi tahimik. Ganyan tayo. Tahimik ka, pag nasa palpalang ka ng pera. Ang tanong dito, sino-sino yung mga tao na hindi mo kayang bilhin? Yan ang kailangan natin. Diba? Huwag natin babanggitin si Ross, kasi baka mamaya. Hindi kaya bilhin yan. Diba? Huwag niyo ako i-challenge. Magkano yan? 5,000? Tagtado ba kayo? Magkano? 1.5. Dagdagan mo 1.5. Joke. Okay, next. So, green jobs, next. Ngayon, mga kapatid, opportunity to. Asia Productivity Organization. Email nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng kopya. Pag-aralan nyo. Okay? Meron tayong tinatawag na Green Productivity 2.0. Dati kasi, sa industry lang yan. Energy efficiency, recycling, lahat yan. Kung paano ka magiging productive. Ngayon, sa public sector, sa schools, sa turismo, sa restaurant, lahat yung pinasok yan. At andito yan sa roadmap ng APO. Okay? Ginawa namin yan 2023 to 2024. At habang nagkakagulong Pilipinas, private company ang nag-represent ng Philippines. Okay? Ako yun. Diba? Kaya meron ako bragging rights kasi andyan ang pangalan ko sa libro na yan. Ngayon, ito yung opportunity. Nagpo-promote kami ng best available appropriate technology not entailing excessive cost. Ang dami niyan mga kapatid. Isa pa lang ito yung recycle na pinag-uusapan natin under the circular economy. Mapipilayan ka, sa dami ng gagawin natin, lagi lang tumayo si Paul, akala ko niloloko ko, PWD ka nga pala. No. By the way, ililink ko pala si Paul kasi PWD, pero kami kasama mga PWD na nagpumotor. Gagawa kami ng project, uutuin namin yung mga yun. Kasi mag-uusap sila pare-pareho. Kasi kinalaki ito, opportunity. Ang gusto lang nila, tree planting, ano pa ba? Tree planting, tapos ano ba? Tree planting. Marami sila ginagawa, tree planting, ano ba? Oh, tree planting. Yan, alam nyo na. Diba? Yan, dami nang ginagawa sa environment. Tree planting. Okay. Email nyo ako, bigay ko yung libro, namnamin nyo, mag-isip kayo, hindi lahat ng oras kailangan may pondo ka. Hindi lahat ng oras kailangan kikita ka. Kasi, kapag ka nagkaroon ng opportunity, actually, yung roster ko ng mga trainings para dito, ang dami. Pwede kayong magkaroon ng tinatawag natin. Ay, meron ako tinatawag na Kitchen Waste Management Program. May recycling kami ng wastewater. Ang dami nun. Pag nag-lecture ko, inaabot ng days. Okay? At ang point lang dito is we have to share. We have to share yung sharing economy. Okay? So, with this, I would like to get some, kasi hindi naman tayo magpaparapol. Okay? I would like to get some feedback. Okay? Tapos pag nanda yung feedback mo, i-email kita na toothbrush. Sino yung gusto?
Nag-aahit naman. Sir, first of all, thank you for the insights. Napakaganda at napakatotoo ng lapat ninyo. So, ang feedback ko is very striking yung comment na hindi problema natin ang pera. Hindi natin problema ang ibang problema. Ang problema ng Pilipino ay mindset. Mindset. Kapag maayos ang mindset natin, kapag may puso tayo sa kalikasan, hindi natin kailangan ng politiko, hindi natin kailangan ng mga funding, tayo mismo pwede makagawa. Kasi